Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Kailangan mo ba ng kagalingan? Ah, Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi po ay, "But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed." Ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa bawat sugat na tinamon ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay may kapalit, may kagalingan. At hindi lang physical healing yon, kundi ang buong pagkatao natin. Ang concept ngayong araw is healing. Ang healing ay isang regalo ng banal na espiritu. Isa itong tanda ng pagpapagaling na hindi lang para sa physical na katawan, kundi para sa buong pagkatao natin, emosyonal, spiritual at maging relasyon natin sa iba. Ang healing ay foretaste or paunang tikim ng ganap na kalayaan mula sa sakit at pagdurusa. Isang bagay na tiyak natin makakamtan sa kaluwalhatian kasama si Kristo. Pero may nato tayong lahat na hindi naman laging instant ang healing. Minsan may sakit na pinipili ng Diyos na huwag pang pagalingin ngayon. Pero tandaan natin na kahit hindi guaranteed ang physical healing dito sa mundo, it always point us to the final healing sa langit, kung saan wala ng sakit, wala ng iyak, at wala ng kirot. Ang first teaching ngayong araw is, we need emotional, physical healing. Lahat tayo dumadaan sa panahon ng pagkapagod, anxiety, depression, stress, at minsan physical sickness. Hindi kasalanan ang mapagod, hindi rin kasalanan ang humina. Pero huwag mong kalimutan na may Diyos na nagpapalakas sa iyo. Sabi sa Salmo, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Kung may sugat ka man ngayon sa damdamin o katawan mo, si Jesus ang ultimate healer natin. Ang second teaching is, we need spiritual healing. May mga sugat tayo sa puso na bunga ng kasalanan. Yung tipong kahit anong pilit mong bumait, may guilt pa rin, may shame pa rin. Pero tandaan mo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, malinis ka na. Ang kapatawaran niya ay tunay, hindi kanya inaalala ang nakaraan mo, kundi ang kinabukasan mo kasama siya. Ang last teaching is, we need relational healing. Minsan, ang sugat natin ay galing sa tao, kaibigan na nanakit, pamilya na nagkulang, at relasyon na nasira. Pero tandaan natin, God is a God of restoration. Siya ang kapangyarihang buuin muli ang mga sirang relasyon. Pero it takes humility, forgiveness, and time. Hindi madali, pero possible sa grasya ng Panginoon. Yun lamang po.